mga revelasyon dito sa Senado kaugnay nga ng umano'y pang-aabuso ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Katunayan, inabot ng 8 oras ang pagdinig ng Senado ukol dito, kabilang sa mga tinalakay ang umano'y child marriages at sariling gobyerno raw na binuo ng grupo sa Surigao del Norte. Ilang beses nang itinanggi ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na kulto sila. Sinabi ni Senyor Aguila. Giniit pa rin ni Senadora Risa Hontiveros na pangkulto ang mga ginagawa ng grupo. Sa pagdinig kanina ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, kasama ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isinawalat ni Hontiveros na may sariling umanong gobyerno ang SBSI. Ang tawag sa gobyerno nila, Nueva Jerusalem Esperanza Ministry Government. Teka, anong masama doon kung nagtayo sila ng sarili nilang samahan? Si Pastor Kibuloy nga, sabi niya, anak siya ni Jesus. Hindi naman kayo nagagalit. Bihira. Ayan, it's a community. They build their own. Which is true. Oh, I mean, lalo na sa mga Muslim provinces. May mga ganyan sila, mga boss. Meron silang mga parang malakulto din ng mga samahan. Oo. Meron yan. Hindi lang yan. Magtataka ka, bakit napunta to sa radar ni... Ako yun ang question ko eh. Kasi ako talaga wala akong tiwala kay Risa Hontiveros. Siguro kung ibang senador ang nagano nito, baka okay lang eh. Pero wala akong tiwala kasi kay Risa kung ano bang agenda ni Risa. Bakit niya kinakana ito? Tapos malaman-laman natin na itong grupo na to ay pro-Duterte, tapos nasa liblib na lugar. So sabi ko, baka imbes na makapang-recruit sila dito ng mga magiging kalaban ng gobyerno, hindi sila nakaporma kasi nga meron ng kulto. Sabi nga nila, may kulto na. Kaya siguro galit na galit tong mga to. Ako nag-a-assume lang. Nagtatanong lang din ako kasi nga credibility-wise, reputation-wise, walang reputasyon kasi sa akin to si sabi nga ni Inday Sara, di ba? I do not respect this person. Victory, di ba? Yung sinasabi. Nagpakita pa ng resibo ang senadora na nagpapatunay na mayroong sariling Ministry of Budget and Finance ang SBSI. Meron silang sariling ministry, budget, something. Ang tanong, ito bang mga grupo na to ay lumalaban sa gobyerno? Ito nagtatanong lang ako ito bang mga grupo na ito nakikipagbarilan sa mga gobyerno? Ito bang mga grupo na to sinasabi nila na we are an independent country? Parang ARMM, di ba? Nag-declare ba to ng mga to ng war against the government? Di naman, di ba? Tapos, registered pa sila sa SEC? Are you sure? Di ako sure, ha? Hindi, kasi tinitingnan ko, parang ba mga irregularities na itong na to? Itong samahan na to. I mean, I'm not pro-cult or anything na na katulad yan, mga kabataan, pinakakasal. I mean, sa Pilipinas, parang naman yata yan eh. Di ba nga, pagka may consent naman ng magulang, okay naman sa bata, basta pasok nga dun sa consent na 16 years old, pinagtatalunan nila, pwede eh. Pero hindi, yung yung agenda yun ang gusto kong silipin dito eh. Lalabas din daw sila ng sariling birth, death at marriage certificates. Naglalabas sila ng birth, death and marriage certificate. I mean, halimbawa, naglalaro sila dyan ng baybahayan. Naglalaro sila ng gobyernuhan. Kumbaga, okay, bihira nakakarating ang gobyerno rito, gawa ng liblib tayo eh. For us to have order, tayo bilang isang tribo, magtayo, yun yung pinakamagandang term eh. Tribo, di ba? Kasi yung mga, katulad yan, yung mga tribo sa Ifugao, di naman lahat yan. Yung kanilang mga ritual, hindi naman lahat yan ayon sa norms nating mga Pilipino. Yung iba nga dyan, umiinom ng dugo. Yung iba nga dyan, di ba, kinakatay yung nang pinapatay ng buhay yung mga, pinapalo-palo yung mga karne, yung mga hayop hanggang mamatay, tas sa kanila lulutuin.
Hindi ba cruelty to animal yun? Pagka-tribo ka, minsan may mga kanya-kanya kayong minsan may kanya-kanya kayong may pera kayong sarili. May batas kayong pinatutupad na kayo-kayo lang naman, hindi nyo naman inaano na parang halimbawa, meron akong community, may community akong ganyan. Tapos itong community ko, papasok yung pulis, tapos sasabihin ko na hindi kayo pwedeng pumasok dito dahil hindi namin kayo kinikilala. Hanggat hindi naman sila siguro lumalaban sa gobyerno, hindi ba? Beliefs. So, katulad daw, may mga kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong relihiyon, may kanya-kanya tayo ng sekta, may kanya-kanya tayong tribo. Yung tribong ito, kalaban yung tribo na to, magkaiba sila ng Tapos ang tanong, ito bang grupo na to, nananakit ng mga hindi nila miyembro? Diba? Hindi, ako nagtatanong lang hindi ko sinasabing not guilty tong mga to kasi may mga batang involved Kaya Nasa pagdinig din ang itinuturong leader ng umano'y kulto na si J. Renz Kilario o Senior Aguila. At bilang pinuno cute kaya ni Senior Aguila. Kaya sarap karotin ng pisngi niya. Alam mo, kaya nyo ginaganyan si Senior Aguila. Kasi si Senior Aguila kamukha nung taga North Korea Kaya sa naisip na tama, gawin natin tong Socorro Investment Fund na to. Gawin natin tong parang North Korea. Palabasin natin, total mga propagandista tayo. Palabasin natin na nagtatayo sila ng army, meron silang nuclear weapon, meron silang ganito, ganyan. Kaya kita mo kamukha niya si di ba? Si Kim Jong Pyo. Si Kim Jong Pyong. na siya raw ang Panginoon o Savior ng SBSI ayon sa mga biktima. Kakaiba din talaga ang karisma ni J. Renz Kilario. O ang tinatawag na Yun, masama na yun pag may karisma. Halimbawa ako may karisma din ako. Hindi ba, nabudol ko kayo lahat. Nood kayo ng nood sa akin Hindi nyo naman ako kilala. Hindi ko naman kayo kilala. Pero nagsipag-nooran kayo dyan. Kasi may karisma kung gusto nyo, di ba? Baka naman Rizon Tiberos, pati ako sabihin mo. Si Boss Dada nagtayo na ng kulto. Gabi-gabi may nagpapakulay sa kanya. Oo, nakita nyo, may mga pakulay-pakulay pa. Gabi-gabi may nanonood sa kanyang 500. So itong si Boss Dada, ang Boss Dada TV ay isang kulto. Senyor Aguila. Tingnan mo naman kung gaano naman kapogi si Senyor Aguila. Ayon sa ating mga Ito nakakatakot. Pag ito naging terorista. Nag-posing lang siya na ganyan. Diba? Oo, pag Gangnam Style Ito naman si Rizal, dami-dami problema ng Pilipinas witnesses, siya ay nagkakasal, nagbibinyag, nagpaparusa, Ganon din naman yung mga born again. Nagkakasal din, nagbibinyag. Yung mga iglesia, nagkakasal, nagbibinyag. Yung mga Katoliko, nagkakasal, nagbibinyag din. Ang importante, Risa, hindi ikaw yung kinasal nila. Anong problema ron? Hindi, baka naman hindi ito lisensyado. Okay talaga, nagbibigay ng atas sa araw-araw. Siya ang reincarnation ni Santo Niño. Walang hiya. Kaya naman pala ang cute-cute ni Sir. Walang hiya ka naman Ikaw naman, Risa Ontiveros Si Santo Niño na nga lang yung napili niya. Mahirap kung maging reincarnation siya ni Niño Mulak, buhay pa si Niño. Risa Ontiveros, si Pastor Kibuloy sinasabi nga niya sa anak siya ng Diyos. Pag sumushoot sa basketball yun, walang hiya. 400 points. Antindi mo naman, Risa Ontiveros, inggitera ka. Sa Muslim, nagkakasal din. Hindi ba tandaan nyo ba si Freddy Aguilar? Si Freddy Aguilar, 16 years old yung asawa nun, hindi naman nakulong. Lahat ng tao kasi may layang maniwala kung anong gusto nilang paniwalaan. Hindi ba? Ano pa? Sige, si Lucifer daw. Si Lucifer daw ang reincarnation ni Risa. Hindi, mabait mo si Risa. Imoy kupido si Senyor Aguila na Si Senyor Aguila pwede talaga maging kupido yan pag nilagyan mo ng pakpak yan sa tenga.
Yung pakpak sa tenga na ganun. Kasi pag ako nilagyan mo ng ganun, wala akong leeg. Mukha rin akong kupido. Si Senyor Aguila, wala rin leeg. Nagtaka nga ako paano yan nagkaroon ng necktie eh. Wala siyang neck. Pero si Senyor Aguila, mukha naman talaga siyang kupido, di ba? Makita mo, ayan na, oh, yung arrow niya, ayan na. Tinuro niya na yung arrow, delikado kayo dyan. March sila sa kaipapakasal. Si Jane nga raw na 14 years old, ikinasal sa 18 years old na lalaki. Pagkatapos ikasal, required daw na agad silang makipagtalik dahil kung hindi, may kaakibat itong parusa. Sinabi ni Senyor Aguila, authorized ang asawa mo i-rape ka? Kailangan ay among tulo ka adlaw di mi makuha ngalan mi ka-Diyos. Kailangan daw makuha sila in 3 days. Otherwise, they will be called na nag-adyos. Kakausapin sila, Your Honor. Sasabihin na maimpyerno sila pag hindi sila pumayag. Yun lang. Ayun lang. Hindi, sa totoo lang, ito, you have to understand mga bossing that a testimony of a person, lalo na minor de edad, ang testimonya niya or napakalakas niyan mga bossing. Pwede ka nang makulong talaga dahil sa mga testimonya na yan. Maniwala ka kahit na hindi pa man nagsisimula or tapos yung kaso. No bail po ang rape kasi parang lumalabas dito may human trafficking, child trafficking. Kaya medyo delicate yan. Mahirap yan. Lahat yan base sa Adyos ang tawag ng grupo sa kasalanan o hindi pagsunod sa utos ni Senyor Aguila. Kahit daw mga magulang na mga minor de edad, napapasunod. pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senyor Aguila kaya makasakamis langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven, Your Honor. Ang mahirap nun kung ang ipinang takot ni Senyor Aguila, hindi pwede kundi papatayin kita amin. Mamamatay ka pagka hindi mo ginawa itong pinagagawa ko dahil lang sabi ni Papa whatever sa reliyon nila. Pagka ikay umalis, pag pumasok dito, wala nang labasan. Oo, kumbaga dito ka na rin mamamatay. Kung ganun, delikado yan. Pero kung langit lang usapan, sabi mo, okay lang, ayoko na mapunta sa langit. O di tapos usapan, sige, alis ka na, ekskomunikado ka na. Pag di ka sumunod, iba yun. Talagang yun, medyo talagang kahindik-hindik na yun. Pero kung ang panakot lang is, uy, kailangan mong gawin yun, di ka pupunta sa langit, ikaw din. O, di ba? Pero may choice ka pa, okay lang, ayoko mapunta sa langit. Okay na ako dun. O, di tapos ang usapan. Tangding ipinakasal sa iba. Ang paniniwala raw kasi, kasalanan ang pagiging single. Hindi daw pwede na walang pares dahil hindi sila makakapasok sa arka ni Noah. Yun ang delikado siya may miski ako. Gusto ko makapasok dun sa Noah's Ark. Pucha, no? Mantakin mo ito, atinan mo ha. Yung sinasabi ni Senyor Aguila, pang buang pang baliw. Naniwala ka sa baliw, ano tawag sa'yo? Sa arko ni Noah, dapat pares-pares. Oo, bawal single, pucha ka, anharot, yari ka. Ikaw, sino pa mga single dito, huwag kayong pupunta dyan sa probinsya nila. Hindi kayo makakasakay sa arko ni Noah. Hindi kayo makakapunta sa hindi kayo makakapunta sa... Hindi kayo makakapunta sa langit. Kailangan may kapartner kayo. Ang daming ganyan. Risa Ontiveros, ang daming ganyan. Hapit ug hangin, grabe. Ibinulgar din ni Jane na kahit nakasal na siya, niyaya pa rin daw siya ni Senyor Aguila na makipagtalik. Ako, Senyor Aguila, loko-loko ka. Bakit mo naman, bawal yun. Nakalagay sa 10 utos, bawal makiapid. Basta hindi mauhuli. Mike Bilardi nga Meron pang langis na binibenta sa tao yun. 'Di ba si Mike Bilarde meron niyang binibentang panyo at saka yung may mga nakasulat-sulat na marami sa panyo. At saka yung langis, magkano yun? Binibenta nila yun Kumbaga lahat tayo na may kanya-kanyang paniniwala, nasa tao na lang yan kung maniniwala. Daming ganun, hindi lang sila Senyor Aguila, halos lahat ng mga relihiyon. Yun lang, yung mga relihiyon na na sinasabi ko, kinikilala. Ito kasi kakaiba dahil sila lang yung nakakaalam. Aguila, Hindi po yan totoo, sir. Ha? Hindi po yan totoo, Your Honor. Hindi ko po magagawa. Ha? Sigurado ka?
Opo. Hindi po, hindi. Hindi. Sigurado ko hindi po, hindi. Nagjo-joke lang ako dito. Arranged marriage. Pero maganda na in aid of legislation, makagawa sila ng batas talaga na implemented sa lahat, kay iglesia ka, katoliko, kung anuman, na ang babae ay may kakanya ng mamili. O hindi mo siya pwedeng pilitin kung ayaw niya. Oh. Kinasal mo yung anak ni Janet Ahok? Uya, sir. Uya. Di na tinood. Kanang mga bata, naghambog na sir. Answer me squarely. Kinasal mo ba yung anak ni Janet Ahok o hindi? Uya. Hindi. Sila ikasal. Pagbubulgar pa ni Galsano, may apo na nga raw si Ahok sa anak niyang pilit umanong ikinasal. Hindi naman yan itinanggi ni Ahok, pero nanindigan siyang hindi ikinasal ang anak niya. Sa huli, hindi kumbinsido ang mga senador sa paliwanag ni Senyor Aguila at 3 pang miyembro ng SBSI, kaya pinakontempt sila. Dahil lang, kinasal mo, hindi? Hindi. O, sabi naman ng isa, kinasal mo, kinasal niya o hindi? Kinasal niya. O nagsisinungaling yan, contempt niya, patay tayo dyan. Para sabi ko talagang kung medyo delicate din ng Senate pagka nag-hihiring-hiring ng mga ganyan kasi subjective eh.